Rosalie, ano ang aksyon ng Quadcom sa hindi pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig? Monica, magpapadala uli ng imbitasyon ang House Quadruple Committee o Quadcom kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging sa abogado nito na si Attorney Martin Delgado III matapos sumulat na hindi makakadalo sa pagdinig ng Quadcom ngayong araw. Kabilang sa dahilan ng dating Pangulo sa hindi nito pagdalo ay sa kawalan umano ng integridad ng 4 House panels at naniniwala siya na nasabi na niya ang lahat ng dapat niyang sabihin kaugnay ng issue ng extrajudicial killings, gayon din ng kanyang kampanya kontra illegal na droga sa ginawang pagdinig ng Senado sa anti-drug war. Questionable para sa mga kongresista ang hindi pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Quadcom ngayong araw. Gayong nakaharap naman ito sa subcommittee hearing sa War on Drugs ng Senate Blue Ribbon noong October 28. Sa unang liham na ipinadala ng counsel ng former president na si Attorney Delgado noong October 21, sinabi nitong hindi makakadalo si Duterte dahil hindi maganda ang pakiramdam nito. Gayunman, tiniyak nito ang willingness ng kliyente niyang humarap sa Kamara pagkatapos ng November 1, 2024. Subalit sa ikalawang liham nito para sa Quadcom na may petsang November 5, 2024, iginiit na nitong hindi makakadalo sa pagdinig dahil sa iba't ibang dahilan. Malinaw po, Mr. Chairman, na naglulukuhan tayo dito. Naglulukuhan tayo dito because the first letter promised us that he will be present after November 1. Kung hindi tayo naglulukuhan dito, eh ano? Natatakot siya? Na pumunta dito? Si Representative Sia Alonto Adjong, House Assistant Majority Leader, duda ng sisipot pa sa kahit anong Quadcom hearing si dating Pangulong Duterte. But just to be honest, Mr. Chair, I don't think the former president will ever attend the Quad Committee hearing. Okay. I'm sorry to say that. Okay. I really have a strong feeling that he will never attend the Quad Committee. Okay. And since Attorney Delgado is his lawyer, I would wanted to ask him about the content of his letter. Samantala, humarap sa Quadcom sa pamagitan ng Zoom platform si dating police officer na si Eduardo Asierto. Si Asierto ang nagsasabing may kaugnayan sa illegal drug operations ang mga negosyanteng sina Michael Yang at Alan Lim. Ayon kay Asierto, si dating Pangulong Duterte umano ang protektor ng sinasabi nitong drug lords. Dalawa rin umano sa kasamahan niya ang napahamak dahil sa kanyang expose. Siguro po yung pinakamalaking accomplishment ko is yung na-discover namin yung protection na ibinigay ni Pangulong Duterte sa dalawang drug personalities na si Michael Yang at si Alan Lim. Kaya lang nga po is nalagasan ako ng dalawang kasama ko. Sino po ba ang may kagagawan ng pagkamatay ng inyong mga kasamahan sa anti-illegal drug campaign? Wala pong iba kundi yung dating Pangulong Duterte. Dahil gusto nila kaming patahimikin dahil doon sa na-discover namin na involvement ni Michael Yang saka ni Alan Lee. Bakit ko daw kinlir si Michael Yang? 2004, kahit magtumbling-tumbling si Colonel Asierto, walang pangalang Michael Yang na personality sa Davao Clandestine Laboratory. Dahil kung kasama ang Michael Yang doon, dapat kasama siya sa kinasuhan namin. Umabot ng 2016, wala pa rin Michael Yang. Hindi naman napigilan ni Jimmy Guban, dating intelligence officer ng Bureau of Customs, na mapaluha nang mapanood ang kaibigang si Asierto sa pagdinig. Si Guban ang testigo sa Quadcom na nag-uugnay kina Davao City Representative Paulo Pulong Duterte at Attorney Man Scarpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, sa shabu shipment sa pamagitan ng magnetic lifters noong 2018. Ayon kay Guban, katulad ni Asierto, nalagasan din siya ng mga kasamahan. Pasalamat po kami sa Diyos dahil pareho kaming buhay. Si Colonel Pardo po namatay. Si Captain Perote. Si Agent Hernan Abarrio, kasama ko sa customs, patay. Dalawa rin ang namatay sa akin. Sa kanya, ilan ang namatay? Dahil po dyan, sa Davao Mafia and their purpose to save the Queen.
in order to become the next president. That is how. Ganun nila ginawa. Lahat patayan. Kabilang din sa mga inusisa sa Quadcom ang negosyanteng si Rose Nonolin, incorporator ng Golden Sun 999 Realty and Development Corporation at asawa ni Wei Xiong Lin. Ayon kay Lin, asawa niya si Wei Xiong Lin na isang Hong Kong citizen at ang business nilang mag-asawa ay real estate. Gayunman, hindi kilala ni Lin si Alan Lim na sinasabing isang drug lord. Pero inihayag ni Lin na business partner niya si Michael Yang. Lin Wei Xiong po ang pangalan ng husband ko, Your Honor. Pero yan po yung husband nyo. Yes po, siya po yung isa sa picture. Asa po siya ngayon? And nasa out of the country po siya ngayon. Kailan po siya uwi sa inyo, sa bahay nyo? Ay hindi ko pa po alam kung kailan. Bakit nasa abroad po ba siya, ma'am? Yes po, nasa abroad po siya ngayon. Samantala, ikinumpara naman sa pagdinig ni Quadcom Overall Chairperson Representative Barbers ang anti-drug campaign ng Duterte at Marcos Jr. administration. Mula 2022 hanggang 2024, 49.82 billion pesos umano ang halaga ng iligal na droga na nasabat, mas mataas sa 25.19 billion pesos ng Duterte administration mula 2016 to 2018. Bukod dito, 800 drug-related din anya ang naiulat sa PBBM administration sa unang 2 taon, mas mababa sa 20,000 drug personalities na napaslang sa nakalipas na administrasyon sa unang 2 taon ng termino ni dating Pangulong Duterte. Both administrations achieved reductions in crime and drug-related offenses. But the Duterte administration's approach was more intensive and controversial with high casualties and widespread operations. The Marcos administration has made efforts to continue the campaign with fewer fatalities, a higher concentration on strategic arrests, and increased operational efficiency, suggesting a potential shift towards a more systematic and less violent anti-illegal drugs approach. Kaugnay naman ang aligasyon ni Police Colonel Hector Grijaldo laban kina Quadcom Chairpersons Representative Dan Fernandez at Representative Benny Abante, nagpahayag ng kahandaan ng kongresistang bumaba sa pwesto bilang co-chairperson ng 4 House panels. Sa October 28 Senate Blue Ribbon Subcommittee hearing sa anti-drug war ng Duterte administration, inihayag ng police officer na kinausap umano siya ng 2 kongresista at inutusang kumpirmahin ang reward system sa anti-drug war na ibinunyag ni Royina Garma, dating classmate nito sa Philippine National Police Academy. Hindi naman sumipot si Grijaldo sa Quadcom hearing dahil sa pananakit ng balikat nito. Bunsod nito, inaprubahan ng 4 House panels ang mosyon na maglabas ng show cause order para sa police officer. If you want to speak something about what really transpired during your conversation with Grijaldo, may we ask you to vacate your position as co-chair and be one of the spokesperson or the resource person? Yes, Mr. Chairman. As a matter of fact, that's what I intend to do, to inhibit myself in the discussion about this issue. And together, maybe with Chairman Abante, we will be trying to relieve temporarily our chairmanship in order to discuss this in transparent and impartial and honest investigation on this matter, because this pertains to the integrity of this Quadcom, and we don't want that this Quadcom be deluged with so many bad comments about what Chairman Abante and this representation have done in order to ferret the truth. May ginawa namang liham ang mga abogado ni Garma para patunayang walang coercion o pamimilit na ginawa ang 2 kongresista nang makipagpulong ang mga ito kay Police Colonel Grijaldo. Kasama sa pag-uusap na nangyari ang mga naturang abogado. Monica, sa kasalukuyan ay halos katatapos lamang ng pagdinig ng House Quadruple Committee kaugnay ng issue ng illegal drug trade, at ngayon naman ay nagsisimula ang 4 House panels sa investigasyon kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa anti-drug war ng nakalipas na administrasyon. Madagdag lang natin Monica, kanina yung si dating police officer na si Eduardo Asierto ilang taon na siyang nagtatago dahil sa mga kasong isinampa laban
sa kanya, gayon din sa bounty na ipinatong sa kanyang ulo umano ng mga kampo ng mga Duterte na nagkakahalaga ng 10 to 15 million pesos. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Rosalie Coz, live mula sa House of Representatives.